Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Boss D TV, mga kababayan. Komentarin lang po natin itong mga mga minority doon sa Senado na nag-walk out, mga kababayan. Wala talagang iniintindi kasi plano po talaga nilang, kasi alam naman po natin na may darating na kaso sa mga majority senador na sila Marcoleta, Jinggoy, Villanueva. Ngayon po, mayroong gustong amyendahan doon sa rules nila. Hindi naman amyendahan, idadagdag po sa rules nila. Hindi naman po ang saligang batas ang gagalawin, ang rules lang ng Senado. Tapos nag-walk out pa ito mga senador natin. Ang hirap nilang umintindi, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. So bago po ang lahat, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So ito, komentaron lang po natin itong nangyari sa Senado, mga kababayan. Kasi alam naman po natin na nagkaroon po ng panukala si Senador Marcoleta na kailangan po talagang umatid do umano daw ang mga senador na kahit nasaan man siyang sulok ng lupalop ng mundong ito na pwede siyang umattend sa plenaryo sa hearing. Pwede siyang bumoto, pwedeng umattend ng hearing, pwede sa lahat ng bagay. Kasi nga po, ang katiwiran ni Marcoleta, kasi nasa maganda na yung technology natin. Pwede ka naman mag-zoom, pwede ka naman umattend ng hearing, kung saan ka lupalop, kahit nasa kulungan ka, nasa bundok ka, basta may wifi ka, pwede kang umattend, mga kababayan. Yun po yung inaayawan ngayon ng mga minority group, mga kababayan. Kasi alam naman po natin lahat na plano nila ito na bawasan talaga at kasuhan ang mga majority senador. Saan ka makakita kapwa nila senador, mga kababayan? Payag silang ikulong? Wala ka malang simpatya makukuha sa kanila? Yan ang nakakalungkot po sa minority. Kasi nga po, sa buwatan na ito ng executive at yung mga politiko na sunod-sunuran sa executive, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong pagtatalo nila Marcoleta, Risa Ontiveros at pakinggan lang po natin ito, mga kababayan. Napin lang. To anything. Yan. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga, Yan, dito sila napahiya, mga kababayan. Kasi sa totoo lang po, ang hirap po talagang umitindi. Kasi ang sinasabi ni Marcoleta rito, mga kababayan, pagkaiba po yung Section 24 sa Senate Rules at doon sa 136 Rules. Kasi yung pong sa Section 24 is general po yon. Doon sa 136, special po yon. Mas kaya pong, kasi yan po, sa Article 24 na article doon sa Committee on Rules, kailangan po talaga doon pwede pong amendahan yun. Hindi po talaga yung rules. Ang pinaka-rules po yung 136. Mga kababayan, ituloy lang natin sa Marcoleta. At napahiya po sila lahat dito na mahirap po talagang paliwanagan ang walang background sa legal sa pagka-abogado, mga kababayan. Dito po sila nasaktan, mga kababayan. Tuloy lang po natin ito. hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, Kasi nga po, nag-motion po ito, May 11 pa. Ano bang petsa ngayon? 26 na. Di ba po? Nangyari yan, 26. Yun po nakakalungkot po. Sinasabi nilang bago. Yung motion po na yun, May 11 pa. Kaya lang po, hindi nailagay muna sa Committee on Rules. Kasi nga po, ang nangyari, wala pa talong mga chairmanship noon at hindi pa malaman kung sino yung majority floor leader. Ngayon, ang ginawa po ni Villanueva, nag-move siya na itong pinaano ni Marcoleta, ibalik na lang sa plenaryo. Which is hindi po ito po yung kinagagalit na minority, mga kababayan. Simple lang naman ang usapan dito.
pagbutuhan, ayon kay Cayetano, kailangan natin pagbutuhan ito. Kung ayaw niyong sumunod, di kailangan nating pagbutuhan ito. Kaya nga, ang problema, ayaw nilang makipagboto kasi alam nila talo sila. Pag natapos po kasi ang butuhan, doon po mag-umpisa yung debate. Hindi pa naman po aprubahan yung batas na sinasabi ni Marcoleta na idadagdag yung pwede ka na mag-zoom, kung saan man sulok ng mundo ka nandoon, pwede ka mag-zoom at umattend sa hearing sa Senado. Kasi ang katuwiran niya, masyado na pong high-tech ang technology natin. Ginagawa na po ng lahat yan. Ginagawa ng pagboto ng COMELEC. Ginagawa ng mga private individual na kung saan magmi-meeting na lang sa laptop na lang. Diba po? Ginagawa po. Tapos sa Senado, hindi natin pwedeng gawin. Yun po yung panukala. Hindi natin alam. Kaya po gusto nilang i-move sa Monday kasi alam naman po nila at mismo si Erwin Tulfo ang nagsabi na mayroong lalabas ng mga warrant of arrest ngayong weekend. Yun po ang nakakawin. At talaga pong sabuatan po ito, mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta sa pagpaliwanag sa kanila. May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President. Pag sila magsalita ng masama na sinasabi ni Soto, ano to, brasuhan? Ad hominem? Ngayon, pag sinasabi ng majority, hindi sila pwede. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Sana nga pagka-independent nito. Ang problema kasi dito, mga kababayan, nasaktan sila nung sinabi ni ang mahirap po talaga pag walang background sa legal. Kasi pinapaliwanag po, magkaiba po yung Article 24, Section 24 at Section 136. Ang sinasabi ni Marcoleta, magkaiba po yan. Yung Section 24 is general po yun. Itong 136 is special po ito. Yun po ang sinasabi ni Marcoleta. Hindi nila maintindihan. Pinipilit nila yung Article 24, mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta. na po po Hindi sinasabi. po tama yun. Section Sasabihin ng 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Section is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be. Kaya nga po nag-move si Cayetano rito na to divide the Senate, the floor. Kaya daw dapat magbobotohan sila. Kung itutuloy ba ang pag-uusap dito sa plenaryo o hindi. Eh alam nila matatalo sila kaya sila nag-walk out. Kasi kung meron kayong 11, meron akong 13. Kasi nga po, gusto lang namang, hindi pa naman po ito aprubahan ang panukala ni Marcoleta na idagdag iyan sa section, sa rules ng Senate. Hindi pa po yan. Ang para po, pag inaprubahan po ito, doon pa po sila magdidebate kung papayagan po ba talaga yung panukala ni Marcoleta na idagdag yan sa rules ng committee ng Senado. Nagtataka naman ako sa mga ito, kung ano-ano na nasabi, lalong-lalo na si Erwin Tulfo, masyado nilang ina-highlights na bakit ba magkakaroon ng arestuhan dahil kaya nyo minamadali ito. Hindi po minamadali yan. Ang pagbubutuhan pa lang po dito, kung papayag ba na pag-usapan ito sa plenaryo ngayon. Yun lang po. O ayaw lang nilang makipagdebate. Kaya alam nila wala silang mga bala. Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Hindi po masyado nilang ginagawa itong abusado na itong mga lintik na mga minority ito. Pag sila pwede, pag ang majority hindi pwede. Alam mo naman yung ginagawa nila. O, diba? Ituloy lang natin si Cayetano, mga kababayan. Any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair,
Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Yan mga kababayan, dito nadulas Is that siya. the reason why they have to have? Parang alam niya na mayroong lalabas na warrant of arrest dito sa mga kasamahan niya sa Senado. Ang pinag-uusapan lang po dito, pagbubutuhan kung pag-uusapan ba sa plenaryo yung panukala ni Marcoleta. Hindi naman po aprubahan na. Pag-uusapan pa lang po, doon sila magdidebate, doon po malalaman yung pagdidebate, mga kababayan. Nadula siya rito. Dahil ang sabuatan po talaga ng executive, payag po siya sa kanyang isip na makulong ang kanilang kapwa na senador na sa halip na proteksyonan nila, papayag sila. Dahil kanino? Dahil sa utos ng palasyo. Diba po, mga kababayan? Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Ang pagbubutuhan pa lang po, kung pag-uusapan ba sa plenaryo dahil minob ng ating kagalang-galang na majority floor leader na si Villanueva na binalik sa plenaryo yung dapat na doon pag-usapan sa Committee on Rules. Di ba po? Yun lang naman ang maliwanag dito eh. Ibig sabihin, nadulas ito si Erwin Tulfo na alam niya may lalabas na warrant of arrest, mga kababayan. Ituloy lang natin ito. Ito, pakinggan lang po natin si Marcoleta, mga kababayan. Ito naman ang sagot ni Marcoleta doon kay Erwin Tulfo, mga kababayan. Pakinggan lang natin. Pero sir, pagka nga po ba naamyandahan ang rules ay mag-a-apply po yun? Halimbawa kay Senator De La Rosa, pwede pong magamit. Halimbawa may makulong po. Bago po yun kasi, hindi nga namin pagbubutuan lang muna sana namin para ma-take up namin. Opo. So, nag-propose si Senate President na magbutuhan para ma-take up lang. Para sa ganun, kung kailangan ko pang tumayo para i-depensa yung motion, hindi nga po napunta na ron eh. Bigla na silang nag-walk out. Wala kaming pag-uusapan talaga. Tingnan po niyo yung nangyari. Kasi ang pag-uusapan lang naman po, kaya nga magbubutuhan kung pag-uusapan talaga sa plenaryo yung panukala niya na idagdag sa rules yung mga yun. Kasi nga po, high-tech na po ang technology natin ngayon. Ang gusto naman gamitin, kasi ginagamit nga ng Comelec na online magboto eh. Ibig sabihin, pwede rin gamitin na mag-online ka. Sinado ka naman. Yun po mga kababayan. Diba? Ituloy lang natin siya mga kababayan. Kinwestiyon nila yung motion. Pero bago nila ginawa yun, nag-walk out sila. Sino po yung bad faith? Sana po kung halimbawa, bigla lang sa iba't ibang kadahilanan, umunti kami, numipis kami, napansin ng tao na parang, bakit to? Then, you can question the quorum. Pero walang ano yun, walang intention na masama. Pero, nakita nyo naman, sila na, ligayo, sila tayo, oo. Tapos sa kanya po question ng quorum. That's bad faith. Pero ni Senator Erwin, parang minamadali daw po nito yung pagtakil doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong? Ganun ba? Yun ang gusto nilang mangyari mga kababayan. Kaya makikita nyo po dito yung sabuatan ng executive at ano. Gusto talaga nilang may makulong. Kaya gusto nilang i-delay ng sa Lunes pa, mga kababayan. Kasi alam nila
na may lalabas na warrant of arrest ngayong weekend. O, di ba, mga kababayan? Kita mo yung ano rito? Kitang-kita po ang sabuatan ng executive at ng legislative, mga kababayan. Ng mga 11 na mga ano na ito, Malita Boys, mga kababayan. O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Boss D TV, mga kababayan. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,